Sumainyo ang kapayapaan o kay buti ng Ama kay dakila niya. Ano nga bagang hindi kakayanin kapag ang Ama ang siyang inisip ng bawat isa? Na siyang may karapatan, may kapangyarihan upang gawin ang marapat sa iyong buhay. Kung siyang tuwirang madarama, anong lumbay ang di mapaparang? Anong hirap ng kalooban ang di maiibsan? Kung siya ang aasahan, anong kawalan ng pag-asang hindi niya ibibigay upang matanglawan at magliwanag ang iyong buhay? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa papaanong paraan makikilala siya kung walang imposible na magaganap na posible sa bawat anak niya? Paano siya madarama kung hindi niya mapapakita ang kahiwagaan niya? Kaya't sa bawat isang nagmimithing makilala siya, ilagak ang sarili sa bawat pag-aalay mo. Siyang mapapatotoo, buhay na buhay siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nobyembre pagitan, pagkatapos ay Pasko na naman. Kay bilis ng panahon, kay dali ng araw, buong magdamag lumilipas, pagsapit ng umaga'y makikibaka, ganun na lamang ang buhay ng tao. Walang pagbabago, araw-araw nakikibaka, araw-araw hamon ng buhay, araw-araw pagsusumakit, pagsusumikap ng may pagnanasa sa kabanalan. Ang may makasanlibutang hangarin, pagnanasa sa pag-unlad sa makasanlibutan na gawain. Iba't iba ang gampanin ng tao. Iba't iba ang dinaranas sa buhay. Iba't iba ang patutunguhan, iba't iba ang kaganapan sa buhay. Iba't iba ang naging kinasapitan, ang wakas ng pahiram na buhay, ang tinalakay na buhay at pinakibakahan sa pamumuhay. Maraming hindi kayang unawain. Subalit nakakaraos din naman. Kahit walang pangunawang taglay, ang bawat wala pang pangunawang nakabukas. Nakakahulagpos din, kahit hinagpis at daing ng daing. Kahit na araw-araw may sinasabing hindi na kaya, buhay pa rin naman siya. Ano nga ba talaga kung magninilay ka? Mahirap tukuyin ang buhay. Hindi mo kayang apuhapin, hindi mo kayang pagsuriin, o dili kaya liripin. Sadyang mapakahirap kung tao kang mag-iisip. Kaya't upang di mahirapan ang isip, halina kayo, patulong kayo sa napakamakapangyarihan na magbibigay liwanag, pangunawa, at pagpapalaya. Mga mahal, kay buti ng Ama, kung masusumpungan lamang lang lahat ng anak niya, matigmak man ang luha ang mata mo kapag nakaramdam ka ng lumbay. Pagdakang inapuhap ka niya't nadama mo siya, para ka na lamang gripong pinihit ang mata. Sakit at dusa, hilahil ng buhay. Iyak ka ng iyak dahil kala mo'y nag-iisa ka. Nang biglang maalala mo may Diyos ka pala, natuto kang lumuhod manalangin sa Kanya, pagdakay na ibsan ang nararamdaman ng kalooban mo at parang nagsisi ka pang sinambit mo. Diyos ko, ganun lang pala ang paraan. Ganon ang buhay. Araw-araw, walang pagkakaiba. Apat na sulok ng daigdig, ito ang nagaganap sa bawat nilalang. Iba't ibang kaganapan, iba't iba na sisilayan, iba't iba ang kinasasapitan.
Iba't iba pangarap, iba't iba ang gusto, iba't iba ang ninanasa. Walang naiba. Ang pagkakaiba lamang ng taong naligaw kapag natuwid ng landasin niya, nasumpungan niyang liwanag na bago buhay niya. Ang naiba lamang kapag ang nalayo sa amay napalapit sa kanya, naramdamang buhay pala siya, nagsisi siya at nagbalik loob pagdakay na bago isip at damdamin niya. Ano nga bang naiiba? Walang pagkakaiba ang kaloob ng Ama mula sa una, ngayon at magpakailanman. Kung noong makapangyarihan siya sa unang buhay ng mga anak ng Ama na binuhay pahintulutang buhayin sa lupang ito, ganun din niya yon. At sa susunod pang panahon, walang naiba, walang maiiba. Ang tao ang naiba, ang tao maiiba, ang Ama kailanman hindi maiiba. O tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuran ko. Kaya't ang nahihirapan ng isip, magpalagak ka ng mabuting pag-iisip sa Ama mong sa'yo'y bumuhay. Ang nahihirapan ng damdamin, tanggapin mo siya sa iyong kalooban at palalayain ka sa hirap mong daladala. Ang hindi nakakakilala'y humanap na ng makilala ang magtatawid sa buhay niya. At ang di pa nakarinig ng tuwirang salita niya, numamnam ka na ngayon, mahal ko. Baka ito ang maging paraan para magliwanag ang diwa mo. At di ka na maraming katanungang magpahirap sa isip mo, bagkus magpalaya na ang Ama sa iyo. Sa napakarami mong hindi kayang mawawaan sa buhay mo, bakit naganap ito sa iyo? Ba't naganap yaon ito? Ito nang ito, ganon ang ganon. Dito ba ako? Doon ba ako? Ang daming tanong ng tao. Katotohanan ang tinuturan ko, mga minamahal ko, ganang pagkatao'y di may sisiwalat sa inyo ang mga sinambit ko at pagdapat nilayan. Pag marapati ninyong ito'y napagtanto, mapagninilayan nyong may Diyos na buhay kayo, na tuwirang sa inyo'y di nawawalay, kalinga ay di napaparang. Kaya't kung kayo'y tatanggap na lubusan, sinong hindi malalaya at hindi makakalaya? Mahal, mga minamahal, tandaan ninyo, ang pag-ibig ang nagbunsod, kaya't ang iba't ibang kaparaanan ay binabahagi ng Ama upang tuwirang sa kaparaanan niya at sa kaganapan sa buhay ng bawat isa, maramdaman niyong may mapagmahal kayo't mapagkalingang Ama. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramaniyahan, nekaramaniyahan, nekaramaniyahan. Kapag naghihiwa ka ng anumang bagay, ingat na ingat ka at baka masugatan. Subalit kung magkamisan anumang ingat sa iyong kamay, nahihiwa pa rin naman. At kapag may hiwa na ito't nagdurugo, ang hinahanap mo na'y pantalibaga o pampunas ng dugo. Pagkatapos mong napunasan ng dugo, iniisip mo kung ano ang gamot. At nang maalala mo ang gamot at maibigay sa iyo ang gamot, naghihilom ang sugat na di mo nakikita. Hindi mo nararamdaman paano ito nagbabahaw. Mga mahal, ganyan lang ang buhay. Habang iniisip mo ang problema mo, lalo kang nahihirapan. Subalit kapag nandyan at hinarap mo, tinanggap mo, nakalalaya ka nang di mo alam. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Kung may pandinig, ay nakarinig. Ang bawat pagninilay sa tunay na buhay, may kakamtan kang kaliwanagan. Alalaong baga, habang dinaranas mo ang sakit, hinaingat daing ang nasasambit. Subalit pagkatapos na ikay gumaling, di mo na maramdam at maapuhap kung paano mo naganap at paano naganap na ikay gumaling. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko.
alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Kababaan ang loob, patuloy na gawin. Liwanag ng diwa, sa inyo'y kakamtin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Walang pinakamatalino kundi siya. Walang pinakamagaling kundi siya. Walang pinakamabuti kundi siya. Walang pinakabanal kundi siya. Kaya't kung tunay kayong mga anak niya, mga anak na kumikilala sa Kanya, mimithiin ang kabanalan niya, ang kabutihan niya, ang pagmamahal niya, at ang kadakilaan niya ay inyong kakamtin. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Maaring ang tao'y gamitin ng kalaban para magkariringgan na yung kausap niya'y iba ang pumasok sa kanyang pandinig. Subalit, may mga nakarinig. Halimbawa, 3 kayong umpok-umpokan, 3 kayo nag-uusap. Yung isa ay ginamit ng kalaban para malihis sa usapan. Subalit hindi siya magtatanong. Sa puso niya lang yun, sa isip niya lang. Meron na palang dalang damdamin siya. May nagdadala na sa isip niya. Hindi niya naman sinasabi. Maunawaan kaya, mababatid kaya, nitong nagsalita, kundi niya sasabihin ang laman ng kalooban niya. Hindi po ano. Subalit alam niyo po ba ang Ama? Kahit na hindi ka magsalita, batid niya kalooban mo. Buhay ba ang Ama? Kaya ang nangyayari, kung magdaramdam ka na hindi alam nung pinagdaramdaman mo, maaring lumalalim ang pagdaramdam na yan. At nang hindi ka na makatiis, sinabi mo, naalaman mo, hindi pala ganun ang sinabi mo. Hahanap ka ngayon ng magpapatotoo. 3 tayo magkakausap, di ba? O sulong, tanungin mo nga yung isa, kung ganun din ang pandinig. Kung katulad siya sinasabi mo, o katulad siya sinasabi ko, kakausapin niya yun yung isa. Ganun ba sinabi ko? Di ba ganito ang sinabi ko? Ganito, ganito, ganito. Opo, sasabihin naman, o kaya, oo. Eh, ba't ganun ang pandinig niya? Sasabihin niya doon sa isa, aba, hindi eka. Ang sinabi niya eka ay ganito, ganito. Subalit, ba't ganun ang narinig mo? Mga mahal, pakatandaan ninyo, ang pandinig ng tao, pare-parehas man ang lakas, ngunit ang pag-iisip ay di pare-parehas. Kaya kung minsan ang mabuting salita, pinasasama ng hindi mabuti ang pagtanggap. Mga mahal, kung lahat lang ng tao, sa bawat katagat salita ng Amang Dakila, ay mabuti pawa ang pagtanggap at pagkilala, walang damdaming mapapariwara sa masama. Katotohanan ang tinuturan ko, kaya't kung di papalipitin ng tao ang banal na salita at mahahayag lahat sa ibabaw ng lupa, ang bawat tatanggap magliliwanag ang diwa. Kaya't kailangan ang pangunawa, hindi sa pangunawang sanlibutan, kundi pangunawang pang-espiritual. Kapag ang usapan ay kabanalan. Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko, kaya't hinihingi ang pagkakataon. Kung tatanggap kayo, makakaunawa rin kayo. Subalit kung hindi, wala pa rin na bago. Yan ang pawang katotohanan, kaya't sumainyo ang paghahari ng Ama. Buhay ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin po ang Ama. Salamat, maraming bago ngayon. Bago sila, bago siya, bago siya, bago sila. Luma yan. Luma. Lumang bagong dating.
ngayong araw na ito. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, kapag ang simbahan o alinman na sambahan, hindi maaaring tuwing sasamba kayo, kayo-kayo na lang. Sigurado kung minsan ay may maiiba sa inyo. Subalit, kung minsan, yung mas nauna pa doon sa panambahan na yon o sambahan na yaon, mas nakatanggap pa yung bago. Bakit? Ano ang dahilan? Sapagkat kung minsan, yung tungo ng tungo doon, katawan niya lang ang naroon, ang isip at damdamin niya'y wala. Kaya, nadaig pa siya nung bago lang, ang isip niya ang naroon at damdamin, katawan niya'y wala. Buhay ba ang Ama? Ano ibig sabihin? Kapag kinalimutan mo ang sarili mo sa pakikinig mo ng banal na salita, ang diwa mo ang naroroon at puso mo. Subalit ang katawan mo'y kinalimutan mo muna. Kaya wala siya sa'yo. At nang tinanggap mo, ang mga narinig mo, pati katawan mo'y nakinabang, sapagkat kaugnay ito ng isip at damdamin mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko, ang pakikinig ng banal na salita ay di katulad sa pagpapakain ng tiyan. Ang pagpapakain ng banal na salita ay hindi katulad ng pagkain ng tiyan at kaluluwa. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sa tiyan, dito magmumula sa bibig, papasok sa bituka. At ang katas niyan ay sa buong bahagi ng katawan ay kakalat. At sasalain, para maging dumi, yung dapat mo itapon. Subalit ang banal na salita, dito papasok yan. At dito tatanggap. Hindi katulad ng pagkain na kabusugan ng tiyan. Dito papasok, sa bituka papasok paluloob. Mga mahal, napakalaki ng pagkakaiba ng pagkain ng kaluluwa at tiyan. Pagkain ng tao. Kaya, ang pagkain ng tiyan ay niluluto, nginunguya, nilalagok. Ang pagkain ng kaluluwa, ninanamnam, tinatanggap, subalit hindi ka ngunguya. Wala kang ngangatain, hindi ka lulunok, kundi makikinig ka at magninilay. Mga mahal, naway mabusog kayo sa hain para sa inyo kaluluwa. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaumbaga, ano ang buhay at ano ang kamatayan? Sa tao nakaugnay ang buhay at ang kamatayan. Kaya, ang nais ng Ama, mamatay ang laman, mabuhay ang espiritu, upang sa wakas ng buhay mong mamatay ka ng totoo, may mabuhay naman na walang hanggan ang kamtin niya. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sa akin tinuturan, subalit di lahat ay makatatanggap at makakaunawa. Humangot tayo mula kay Lucas. Sinabi naman ni Jesus sa mga nag-anyaya sa Kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayoy, nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay makapaghahanda o ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo,
at sa gayoy magiging mapalad ka, gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ihambing mo itong paanyayang ito sa isang paanyaya ng piging ng Ama, na ang bulag sa pananampalataya, pingkaw sa pananampalataya, salat sa pananampalataya, aba sa pananampalataya, ay inanyayahan mo para busugin mo sila, mahalin mo sila, at ibigay mo sa kanila ang nararapat at karampatan na dapat nilang kainin upang sila'y mabusog. Hindi kaya ang Ama'y malugod sa iyo? Hindi kaya ang kaloob-looban mo ang siyang ibigay ang kasiya at kagalakan sa ginagawa mo? Na kung sa isang paghahanda, ang mga bisita mo ay pinipili mo lang, kapag ito ay nagawa na sa iyo, nagantihan ka na ng mga taong pinakain mo, mga taong hinandugan mo. Subalit, sa mahirap na tutuparin at mahirap na gagawin mo, hindi ka man magantihan ng mga taong yaon, ang Ama gaganti sa iyo. Sadyang napakahirap mag-anyaya sa piging ng kabutihan. Sadyang napakahirap mag-anyaya sa piging ng kaliwanagan. Sadyang napakahirap mag-anyaya sa piging ng kabanalan. Sadyang napakahirap mag-anyaya sa katotohanan. Subalit, ang sino mang minahal mo at tinanggap mo alang sa tinanggap mo at pagmamalasakit mo sa kapwa mo, ikaw naman ang gagantihan ng Ama na hindi mo nababatid kung paano kakamtin. Kaya mga mahal ko, kung sa dating buhay mo, kapag nag-aanyaya ka, yung mahalaga sa buhay mo ang gusto mo, kapag kinilala mo ang Ama, ang hindi mahalaga para sa'yo, napahahalagahan mo dahil sa Kanya, siyang gawin mo, sapagkat ito ang pinakagusto at pinakakalugod-lugod sa pananaw niya. Sino kaya ang gagawa nito at makagagawa nito? Walang taong makatutupad nito. Subalit, may Espiritu Santo na kung tinanggap ng tao, siyang may puwersang gawin at tupdin ang di kakayanin ng tao. Kaya't ang hindi niya kaya'y nakakaya kapag may tinanggap ng kaiba sa sarili niya. O tao, mahal ko kayo. Katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Kristo? Buhay ba ang Espiritu? Mga minamahal, inyong pakinggan ang mula sa Roma. Napakapalad nitong si San Pablo. Kung papaano isang manunuligsa, subalit nang tumanggap, pawang liwanag ang nagharit na ganap. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y maging masuwayin, ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ang kanilang kasalanan ng lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang kayamanan, katarungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos? Para siya na may gantimpalaan, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang sino mang sa Kanya'y umaasa, nananalig, nagtitiwalang tapat, ang
mahirap para sa tao, magaang gawin niya na di kayang liripin ng bawat anak niya. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, masagana, mabiyaya, mapagpala. Masagana ang pagmamahal niya, mabiyaya ang kapangyarihan niya, mapagmahal na walang kamatayan siya. Kaya, anak ka ba niya? May pag-asa ka ba? Siya ba ay naasahan mo? Manalig ka. Manalig ka. Ika'y may Diyos, Ama. Mahirap sa damdamin kung di maunawaan ang tuwirang kaganapan sa buhay ng nilalang. Kaya't halina kayo, maghanap na lubusan, inyong masusumpungan, kadakilaan niya. O kay hirap umawit kung kinakapos ang hiningang iyong taglay. O kay hirap kumain na walang panlasa. O kay hirap humakbang ang masakitang paa. O kay hirap magbangon, masakit ang ulo. Kung mabigat ang iyong nadarama, mahirap imulat ang iyong mga mata. Kung punong-puno ito ng kulabang lumuwag, sa Kanya ay nagtakip ng iyong mga liwanag na dapat masilayan at makita. Mahirap makarinig ang isang bingi, mahirap humawak kung ang daliri mga maga. Maga ang katawan, mahirap maggalaw. O igalaw ito ng tuwiran, lahat na yan ay pawang mahirap sa taong may taglay na nilalang lamang. At siya ng pawang katotohanan, o kay hirap tanggapin, hindi mawawaan. Mahirap lunukin kung ika'y nabibilaukan sa matigas mong kinakain. Mahirap lumuhod kung masakit ang tuhod. Mahirap dumiretso kung masakit ang likod. Lahat na ya'y pawang mahirap. Ano nga bang di mahirap kung may masakit sa'yo? Kaya't huwag niyong gawin ang masakit sa kapwa niyo, nang huwag kayong masakding tulad nila. Na masaktang gawa mo, ikaw rin ang magdurusa. Ikaw rin ang siyang sa tuwina'y maaalala. Nang kapwa mo pinasakitan ng damdamin, at kung iyong pasakitan sarili mo, ikaw rin ang masasaktan bilang tao. Yan ang pawang totoo, mga minamahal ko. Kaya't ang lahat ng hirap ng isang Kristo ay diniloob mangyari sa tao. Inalay ng Amang katotohanan, binigay niyang lubos ang marapat kanino man. Kaya't ang sino mang tapat ang katwiran, may mabuting layunin kanino man. Mahirapan din kung di tapat,
na tuwirang yalay, buhay niya ilalaga. Kaya't ang nais ng Ama sa kanyang mga anak, katapatan at katotohanan, ang tanggapin maghari ng lubusan sa isip at damdamin sa buong buhay, upang hindi kailanman mahirapan, damdaming taglay maging kaisipan. O aking mga minamahal na lubusan, pag nilayan nyo, sinambit sa harapan. Kaya't ang layon at nasa ko sa inyong lahat, na pumaparito sa dambana, na inyong silungan at kanlungan, kung kayo ay nadidimla, na maaring maganap sa inyong kayo'y magliwanag, kung kayo sa akin makikinig, sa ulat ko't mga aral na hinahayag, na tao ang gamit para ito'y masambi. Nililikom, tinitipon ko kayong lahat, upang ako'y makapangusap. Naghintay ako sa inyo't nagbabata, walang tugot, walang sawang sa inyo'y naghahandog, upang aking patotohanan sa inyong lahat, natatanggap, kikilalang ganap, espiritu na di ninyo nakikita, damhin ninyo't ako'y mararamdaman nyo. Halina kayo, halina mga mahal, tanto'y nang sa'kin tinutura, na ganang pagkatao'y di pag-aaralan, at sang sulok ng isipang huhugutin niya, maliban maitalakot sa kanya'y data, maihayag, may luwal kanino man. O aking mga minamahal na tuwiran, pag nilayan nyo ang aking salita, ang nasa ko at layon sa mundong ito, ang nawalay ay ibalik ko, ang naligaw na may maakay ko, sa landas na matwid na handog ko, ang narahuyo sa kapahamakan, may bangon ko't may tindig na may tibay, upang sa may kulmilalang lubusan, makapagbagong buhay na may kasiyahan. Wala kong nilanas at nilalayo, na mapahamak ang sinuman. Wala kong handog sa inyong pait kundi tamis, kung lalasapin nyo lamang aking alay. Wala kong nilalayon na kapahamakan, kundi lahat sa inyo ay matamo kaligtasan. O aking mga minamahal, magnilay, magbulay, magtanto ng tuwiran. Sinong ang magtitibay na nilalang? Sinong magiging matatag na tao lang? Sinong tutupad at gaganap sa kabanalan, na sa bawat araw ay mimithin niya? Wala kahit isang nilalang na tao lang, kaya't patutong mayroong kayong ibinigay, ang Ama sa bawat isang nagbagong buhay. Yao'y walang dilit iba, Espiritong banal. Kaya't halina kayo, kayo'y magnilay, magbulay ng tuwira, aking mga mahal, upang matanto nyo't mawari-wari nyo, mapagnilayan nyong ganap, ang buhay ay sadyang ganyan.
pagbabago-bago, mababago ang tono, malilikwad ito, madidiretso at mayayon sa nasang ilagak ko. Wika't salita sa inyo. Upang matanto mo tao, may Diyos Ama ka, manalig ka. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, magliwanag kayo ng lubusan, mabuksan pangunawa niyo, tulad ng tinuran, Epata. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat araw ay pakinabang mula sa Kanya. Mahirap liripin, mahirap tanggapin. Subalit amay buhay, kaya kang bigyan sidlan ng pangunawa at kaliwanagan. Humingi ka lamang, siya'y hindi madamot, maramot, siya'y hindi nagkukulang. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil may Diyos, nasa kay lumigaya. Dahil may Diyos, nais niya'y masaya. Dahil tao ang hinahandugan niya, inuulat nila lahat sa tao ang marapat. Kaya't kung tatanggap, tao ay magliliwanag. Kaya't kung tatanggap, tao ay magagalak. Kaya't kung tatanggap, at tao'y magsasabuhay, makikilalang ganap ang di niya nasisilayan. Subalit hayagan, tuwirang laganap, handog at alay sa lahat ng kanyang anak, sa iba't ibang paraan, sa lahat ng kanyang kagustuhan, na tao'y maalayan ng tunay niyang buhay, na buhay na wala kayang magpaliwanag, maliban siya at ang Espiritu niya. Kaya't pinahagi niya, binaba niya sa lupa, nakipanahan sa madla, tumahan sa bawat tumanggap. Halina kayo, o aking mga mahal, magnilay, magbulay, magtanto ng tuwiran. Ano ang buhay? Ang buhay ay pahirap, may wakas at hangganan sa bawat may tinanggap na
nabuhay na alay, na tanging Ama lamang ang nagbigay karapatan sa bawat isa, kaya't naisilang sa kanyang hiram na magulang, tulad din ng Espiritu mababahagi sa tao, na kung tatanggapin mapaghaharian. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, katulad mo, bagamat tinerapi ka, subalit, kumusta ang palad mo? Ha? Kumusta? Ha? Kaya nga, anong pakiramdam mo? Masakit. Subalit, tagal mong tinerapi, ito hindi nabuhay ano. Patotoo lamang na kapag patay ang ugat mo, hindi dadaluyan ng tubig at dugo, patay din ang daliri mo. Buhay ba ang Ama? Kaya kung alin ang patay na bahagi ng katawan mo, hindi nagagalaw. Patotoo lamang na nung patay, kaya hindi na gumagalaw, wala nang buhay. Buhay ba ang Ama? Papayag ka bang ikaw na buhay ay masasabi kang patay? Kaya buhayin niyo po ang disperensya niyo para buhay ka sa pananalig mo. Buhay ba ang Ama? Amin na mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ang bawat araw ay may kapakinabangan. Ang bawat araw ay maraming pakinabang. Ang bawat araw ay susuong ka sa laban ng buhay. Subalit, ang Ama, nandyan siya para laging nakagabay, nakapatnubay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang sino mang naniniwala, nagtitiwala sa kanyang hiwaga, nagaganap sa buhay niya. Ang sino mang nananalig, nagtitiwala sa kanyang himala, natatanggap niya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat napakahirap naman na makibaka dyan bago mo makamtan. Ang totoong pananampalataya, yung hindi ka nag-aalinlangan. Yung tinanggap mo na. Yung wala pa man, hindi mo pa siya nakita, nasa iyo na. Sapagkat, hindi mo nasasabing nananampalataya ka na nakikita mo na nandyan na yan sa iyo Kaya, ang pinagtitiwalaan, yung hindi mo pa natanggap, yung hindi mo pa nakikita, yun ang hinihintay mo. Sapagkat kung nandyan na, tinanggap mo na siya, nasa harapan mo na, nakita mo na, hindi na pananampalataya tawag doon. Buhay ba ang Ama? Kaya, kailangan yung pananampalataya mong tapat at totoo, sa kabila naman ng mga pinagdaraanan mo, huwag magbabago yun. Tapat mong tatanggapin, tapat mong paniniwalaan, tapat mong pagtitiwalaan, dahil alam mo, ang paniniwala at pananampalataya mo, ang siyang magiging kapangyarihan ng Ama sa'yo para maganap ang nasa niya sa'yo. Buhay ba ang Ama? Mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kaya lamang, ang sabi nga po niya, ako'y tinatawagan ng mga anak ko, ako'y sinasamba nila, subalit hindi nila ako kilala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya dahil buhay ang Ama, mabuhay kayong mga anak niya. Marami po, marami ang kaloob ng Ama. Subalit,
marami din ang talusirang anak niya. Buhay ba ang ama? At kung minsan, gagamitin ang kapwa mo para tingnan ang iyong katatagan sa pagtitiwala sa Kanya. At kapag napatutuhanan ng Ama, yung kapwa mo na yun ay di nakasira sa pagtitiwala mo sa Kanya, sigurado, magalak ka na. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Anak, nag-iisa ka man dyan, pagpalaing ka ng Ama. Alam ko, bagamat ikaw lang dyan, kayang-kaya mo yan, kaya iniwang ka mag-isa ng Ama dyan ngayon. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Yan. Nakita lang sa'yo ng Ama na hindi, ano ka? Overstress. Pahinga muna utak. Kung matatalino, magpahinga ng utak. Baka kayo mapasbas. Pasbas. Yan. Nagpapahinga ka na kasi ayaw mo pa. Pahinga ka na muna. Mga matatalino, magpahinga muna kayo. Relax ang utak. Ay, Panginoon ko, Diyos ko. Alam niyo po kung minsan, ako po ay hirap na hirap ang kalooban dun sa anak, ibahagi mo, ibahagi mo. Yung naman po hindi makakaunaway, magkakasala. Eh ngayon po, kahit magkasalang sino man, eh dito po ibabahagi ko. Dahil ayoko po na ako naman ang magkasala para po maging aral. Ako po ay nung bago pa lamang, sapagkat di ko naman po may babagi sa inyo kung hindi ko po ito dito po kung hindi po ibabalik. Mayroon po akong naging isang alagad na nung bago pa lang po ay talagang matalino siya lagi. Alam po niya ako hindi nag-aral, alam niya ako'y ganun lang. Araw-araw yun, walang patid yun. Taga po yun basta. Pagpunta niya dito, naghahanap buhay pa po ako noon siyempre, ayoko pong may istorbo, Dahil mapakaaga ko pong gagawin yung gampanin ko para
Pagdating ng pasyente, makapaglingkod ako. Pagkatapos ng pasyente, makapaglingkod ako sa hanap buhay ko. Ganun po ang routine ng buhay ko noon. Sabi ko, Panginoon, paalisin mo na nga ito. Sapagkat hindi pa siya, wala pa po ako lagad noon. Pagka po kasi nakapag-usap, dadaloy na po ang espiritu dahil wala nga po akong karunungan. Siyempre, dadaluyan ako. Daming tanong niya. Sagot. Una, sabi niya, ganito. Ay, naku, Eka, tandaan mo, gaano ka mang katalino. Sang iglap lang, mawawala yung talino mo na yan. Huwag kang ganyan, sabi sa kanya. Aba, sige pa rin, sige. Ngayon po sa pagkakataon pasubali ko sa'yo para patutuhanan ko sa'yo na pinag-aaralan mo mga Latin, mga ganyan, Eka. Dami mo, Eka, libro, basa. Hanggang sa, sabi niya, relax mo, Eka, yung utak mo. Huwag ka, Eka, ganyan. Sapagkat pagod na, Eka, yan. Mula bata kang mag-aaral. Gusto mo matalino ka, gusto mo honor ka, gano'n, hanggang sa nagtrabaho ka, gano'n, Eka. Sabi po sa kanya. Sige po. Lumilipas yung araw, yung buwan, yung gano'n. Isang araw, sabi niya, Conching, Eka, gusto ko na Ekang magkaapo, wala naman. Naku, magkakaapo ka na, sabi po sa kanya. Naku, Eka, parang napaka-imposible. Wala naman, Eka, akong alam na girlfriend ng anak ko, wala naman, Eka, ang boyfriend yung anak ko. Sino kaya, Eka, hindi ko alam sa'yo. Basta, sinabi sa akin, magkakaapo ka, sabi ko. Ba, ito na po, isang araw, sabi niya, abay, magkakaapo na nga pala ako, buntis pala, Eka, yung anak ko. Sabi niya po, sige po, salamat. Yun, nanabing. Eto na nung nahirang na po siya na. Sabi, salita siya ng salita, ayaw po niyang aminin sa akin na siya'y nagsasalita ng Latin, siya'y nag-aaral ng Latin. Eto na po, tumaas ang presyon niya. Tinawagan ako ng asawa, 250/150 po. Sabi, Concheng, ano ba Eka pinagsasasabi ng asawa ko? Ba't Eka gano'n ang mga sinasabi? Ano sinasabi ng asawa mo? Latin. Sabi po, yun po. Sa madaling salita, na-stroke po siya. Dinala sa ospital. Yun. Blackout siya ngayon. Wala siyang maisip, walang memorya, walang ganon. Gagaling ka pa, Eka. Babalik pa, Eka, sa dati yan. Sa madaling salita po, siya nagtatakda ng kanyang paglilingkod, Sabi niya, naku, Eka, mahirap naman pala, Eka, pag may apo, walang mag-aalaga sa apo ko. Naku, kako, problema mo nun, walang apo. Ngayon nagkapo ka, problema mo naman ang mag-aalaga. Wala ka nang nawala ng problema. Sabi po ng Espiritu sa kanya. Eto na po. Isang araw po, magaling na siya, maglilingkod. Makapaglilingkod na Eka ako. Kasi Eka, sabi ko, huwag ka sa akin magsalita, hindi ako pinaglilingkuran mo. Kung gusto mo maglingkod, huwag ka na magsalita. Pumunta ka na lang ako dito kung maglilingkod ka. Kung ayaw mo, huwag. Basta huwag kang mangangako. Eto na po. Isang araw pumunta. May inaalihan po ng masamang espiritu. Sabi niya, sino ka? Sabi niya. Nasa adoration po ako. Hindi niya alam. Sabi, pasubali ko. Ba, ginagawang eksena. Sabi, sino ka? Hindi niya mapaalis. Pasubali ko, anak, lumabas ka, sabi sa akin. At paalisin ko, Eka. Paalisin ko yung pinaalis ng sino ka, Eka. Lumabas po ako. Ayoko naman po kasi yung masabing nagmamagaling ako pabayaan ko po siya. Pinaalis niya, ayaw umalis. Anak, lumabas ka, Eka. At paalisin ko, Eka. Saksi po sila. Saksi mga alagad. Dito yon. Pagkalabas ko, pinaalis. Eto na pag-uwi niya, napilay naman. Naku, Eka. Yan ang sinasabi ko. Tinakda mo maglilingkod, sabi mo maglilingkod. Yan naman, pilay ka naman ngayon.
Eto na po. Nako hindi na pa ako nakapaglingkod, ganon-ganon. Pumunta po dyan sa, doon na ako kinausap. Siguro ngayon makakapaglingkod na. Ginanya na po siya. Ako marami ng pagpaparaya sa iyo Lahat ng sinabi ko na sa iyo, hindi naman tao kausap mo Tandaan mo hindi ka na makakapaglingkod. Bakit nakanda na ako maglingkod? Wala ako sinabi. Salamat sa Ama. Nandun na po siya. Under the ground. Alam niyo po, biruin mo na ang taong napakagaling. Lokohin mo na si Jesus. Huwag mo lang lolokohin ang espiritu niya. Sapagkat ako po'y naririto hindi para makipaglikohan sa inyo. At hindi rin ako para makipagbiruan sa inyo. Hindi ko sasayangin ang buhay ko para ako'y makipagbiruan, makipaglokohan sa inyo. Wala naman kayong bayad sa akin. Kung ayaw niyo pong maniwala, wag na lang kayo magsalita. Kung di naman po kayo tumatanggap, wag na rin kayong magmura. Tama po ba? Kung sabihin nyo man po halimbawa, dito to sinasabi niyan, hindi naman po ako ang nagkasala. Kung halimbawa, sinungaling naman yun, hindi naman nagaganap yung sinabi niya sa akin, hindi rin po ako nagkasala, sapagkat ako hindi manghuhula ng sasabihin sa inyo. At di ko huhulaan ang buhay niyo dahil ako hindi manghuhula. Buhay po ba ang Diyos? Kung mayroon man pong dinaratal sa akin, yun ay hindi ko alam. At ako'y pararatangan mo. Pag hindi pa nagaganap sa buhay mo, magagalit ka sa akin, abay, ako rin hindi ko gustong ikay pahirapan ko. At lalong hindi ko rin gustong ikay magalit sa akin dahil hindi naman ako naglingkod para maraming kagalit. Tama po ba? Hindi po ako naglingkod para makipagkagalit. Ako'y naglingkod para sumunod sa pag-aatas sa akin. Ngayon kung nagagalit ka sa akin, di bahala ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung hindi mo ako ginugusto, ako na may gusto kita, bahala na ang Ama. Tama po ba? Kaya para po tayo'y makinabang lahat sa handog at alay na ito ng Ama at Kristo, abay makipagtotoo po tayo. Buhay ba ang Ama? Bakit kailangan mo naman lokohin yung kapwa mo, hindi ka naman yumayaman sa panluloko? Ba't naman kailangan mong hulaan ang kapwa mo, hindi ka naman Diyos? Kung may baraha man lang po sana ako at isang kula ko, 100 man lang pwede na rin po. Baka maka 1,000 ako araw-araw, meron akong pera. Pero hindi ko po ipagpapalit ang 1,000 sa babalikan ko na lang hanap buhay ko. Tama po ba? Kung gusto kong maghanap buhay, babalikan ko na lang yung dati kong hanap buhay. Pwede pa naman, bata pa ako. Kaya lamang po ayoko ipagpalit si Kristo sa hanap buhay ko. Sa tuwing babalakin ko po yun, sumasama pakiramdam ko. Pero sa totoo lang po, madalas kong balakin. Lalo na magmamahal na araw na naman at tag-araw. Abay, gusto ko naman po maghanap buhay. Para naman ako'y may panggastos at kumita akong normal. At kumita ako na hindi ako kinukutsa at tinatawanan. Ano po? At hindi ako pinagbibintangan ng ganito at ganyan. Kaya lang po, hindi kayang dibdibin ang puso ko. Kumita man po ako, wala naman ang Diyos sa akin. Sa'yo na pera mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Amin ang mahal! Mahirap sabihin ang di totoo. Naririnig ka ng Diyos mo. Kaya kung makikipaglokohan ka lang, sarado mo na bibig mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung hindi po natatakot yung mga manloloko, ako po'y natatakot. Buhay ba ang Ama? Kung hindi po natatakot yung nanloloko, ako po'y natatakot. Sapagkat kung naloko ko'y 10, ilan ang lolokohin sa akin ng Ama? Aba, masarap po yung may nangyayari sa iyo wala kang kinukonsensya. At alam mo, kaya lang nangyari yun sa iyo, tinitingnan ka ng Ama mo. Kung gaano ka katapat sa Kanya at pagtitiwala mo'y tapat. Kaya alam ko po, lahat ng pinagdaraanan ko, itatawid niya ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, natatakot akong hindi matawid kung marami akong nilokong tao. At hindi na ako maniniwalang ako'y makakatawid kung ako'y nanloko. Nang dahil wala po ako niloloko kahit isa sa inyo, naniniwala akong itatawid ako ng Diyos ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang tao, nanloloko ng kapwa niya, gusto itawid siya ng Diyos niya. Huwag po ganon. Kailangan, kung ano yung nasa iyo, pasalamatan mo.
At kung ano binibigay sa iyo, pasalamatan mo pa rin. Subalit yung lokohin mo kapwa mo para magpakasaya ka sa buhay mo, ay huwag mong gagawin. Sapagkat ikaw rin ang mahihirapan. Kaya sa kabila ng pinagdaraanan at mga pinagdaan ng buhay, ang mahalaga, tapat at totoo ka sa ginagawa mo, wala kang konsensyang babagabaging ka. Kaya kung dinaranas mo man ang hirap, nakakaranas ka man ng hirap, manalig ka. May Diyos ka na sa'yo ay tapat, na sa'yo ay totoo. Kung totoo ginawa mo, makikipagtotoo siya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, pakatandaan po ninyo, sa larangan ng paglilingkod, iba't iba. Subalit, sa larangan ng kabanalan, hindi mo pwedeng isama lokohan. Sapagkat kapag nakipaglokohan ka sa kapwa mo, Diyos na niloloko mo. Kaya mga mahal, para makinabang po kayo sa gawain ito, tama na ang pagkatao. Halina kayo para kay Kristo. Sapagkat kung Kristo't Ama ang tatanggapin nyo, liwanag ay dulot kahit kanino. Sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Sa inyo pong lahat, ilang taon na po ang gawain ito? 13 na po tayo. Lumalakad na tayo ng 13. Siguro po sa 1,000 araw-araw, mapera na tayo, no? May bayad pa po bang 100 ngayong subida sa doktor? Wala na, no? Dito po ba nagbayad ka ng 20 pesos man lang? Kahit wala pong bayad, kung maniniwala ka, para kang nagbayad. Ang pananampalataya mo, ibabayad mo. Ang pananalig mo, ang gagawin mong puhunan. Hindi ang salita, hindi ang kalokohan, kundi katapatan at pagtitiwala. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, tandaan po ninyo, kung mayroong man po sa buhay ninyo hindi nagaganap ang gusto ninyo, aba hindi lang po kayo dumaranas noon. Kahit ang mga naglilingkod, mayroong gustong hindi nagaganap sa buhay at may nagaganap na ayaw nilang nagaganap. Ganyan lang. Lingkod, hindi lingkod, may nangyayaring hindi gusto't gusto. Kaya lamang ang pagkakaiba sa tapat na lingkod, nananalig na ang Diyos na pinaglilingkuran ang hahango at magbibigay kalayaan. Kaya naman dahil sa pananalig at pagtitiwala, hindi naman siya nagpapabaya. Kahit hamakin ka ng iyong kapwa, masaya't maligaya ang iyong buhay sapagkat ang Diyos mo nagpapaligaya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya kung ito'y masusumpungan ng tao at makikipagtotoo ang tao, hindi man siya nakikita, liligaya ang puso mo. Sapagkat ang ligaya ng puso mo, hindi nababayaran yan. Hindi mabibili yan, hindi mauutang, hindi mahihiram, hindi mananakaw. Natural na yan ay binibigay. At ang magbibigay niyan, ang natural na nagbuhay at bumuhay sa iyong buhay. Kaya kung ito'y nakakamtan mo, sigurado, nasa iyo ang bumuhay na natural na nagbibigay buhay. Diyos na natural ang kapangyarihan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Ano gusto nyo? Walang problemang patay o buhay? Bow. Buhay ba ang Diyos? Mamahal, tandaan po ninyo, lahat natatawid. O sige, meron nga dyan daing ng daing sa buhay, ba't hanggang ngayon buhay pa? Meron nga dyan, daing ng daing sa sakit niya, ba't ngayon buhay pa? Ibig sabihin po, ano man ang daing hinaing at sumigaw ka man ng kada daing dyan, kung hindi ka pa mamamatay, mabubuhay ka pa. Kaya ibigay mo sa Ama ang katapatan mo at pagtitiwala mo sa Kanya, ibibigay niya sa iyo ang katotohanan ng anak kaniya. Buhay ba ang Ama? Eka, saan ba kinuhang salita yan? Yan na nga ang tanong Ikaw ba naisip mo yan? Kaya ibig sabihin, pag may naririnig kang mabuting salita at di mo kayang liripin, sigurado ang Diyos mong hindi kilala yaon. Kaya lang hindi mo siya nakikita. Ngunit kung tatanggapin mo siya, ipapaunawa niya sa iyo ang salita niya.
Buhay ba ang Ama? Na minamahal, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. Talaga pong wala ang maitatanong sa Diyos na yan. Diyos niyon, Diyos dito, Diyos diyan, Diyos kahit saan. Sapagkat isa lamang ang Diyos. Kaya manapa, huwag ka nang magtanong, manalig ka na lang. Huwag ka nang magsalita, gumawa ka na lang. Huwag ka nang mag-isip ng masama, mabuti isipin mo, mabuti tatanggapin mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng tinuran. O utuin man ba kayo at sabihin maniwala kayong lahat? Ano na pala? May babahagi ba kayo para kayo'y sa pang-uuto ay pakinabangan ng kauto-uto ang pananalita? Wala. Kaya hindi na kailangan mang-uto, manloko, kundi ang kailangan magpakatotoo. Magandang umaga po, mga minamahal ko. May tanong po ba? Walang tanong? Magsiuwi na tayo. Ganito po yan kaya maaga tayo ngayon. May bukas pa. Sapagkat, sabi nga po, kung ikay nang aaliw, ikaw ay aaliwin. Kung ikay nagpapagalak, ikay pagagalakin. Kung ikay dumadamay, ikay dadamayan. Kung ikay nagliligtas, ikay liligtas din. Wala pong sayang. Walang lugi. Kaya pag gumawa ka ng mabuti, mabuti ang gante. Kaya bukas, magbalik kayo kung gusto nyo. Bakit po, Apo Kunching? May bukas pa. Yun na nga po, sapagkat ang buhay ay para sa buhay, ang patay ay para sa patay. Kaya lamang hindi kayang maglibing ng patay ng sarili niyang kamatayan. Tama po ba? Kaya tutunguhan siya ng mga buhay. Buhay ang pananalig. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, ano po, nakapag-release po ba kayo? Nakalaya po ba kayo? Purihin ang Ama pag nakalaya kayo, sigurado mamaya masaya na kayo. Sino ba di nalulungkot? Lahat nalulungkot. Sino ba hindi nagkakaroon ng hirap? Lahat nagkakaroon ng hirap. Sino ba hindi nangungutang? Yung mayaman. Subalit mayaman man, may utang. Kaya po, Kunching, mayaman siya, may utang. Abay, buhay niya'y inutang. Buhay bang Ama? Kaya, ang utang niya rin, kahit mayaman siya, magbabayad siya. Kaya, kung sabihin mayaman ka, wala ka ng kailangan. Ano? O, kapatid, manalig ka. Malaya ka na. Relax. Just relax and pray, sabi nga. Ano po? O ikaw, aba, pinakamahirap magpakasaya ng malungkot. Alam niyo po, mabuti pa yung pagkain Pagka kumakain ka, malalasahan mo yan pag may panlasa pa ibibig mo, ano? Tama po ba? Ngunit kapag halimbawa may masakit ka at kumakain ka parang mas gusto mo pang wag nang kumain, wala ka lang nararamdaman, ano po? Pero wala po tayong magagawa Kung minsan talagang pahintulot na mangyari yan para mapagaling ka ng Ama mo Kaya kung nagtitiwala ka, mapapatotohanan niya sa'yo ang sakit karamdaman na tinatawag may kagalingan. Kaya sino nagpapagaling? At sino ang gagaling? Ang Ama hindi nagkakasakit yan. Walang sakit yan. Kaya ang gumagaling at mapapagaling ang kanyang mga anak na binuhay. Kaya, huwag kang mawala ng pag-asa. May pag-asa. Kaya sasabihin mo, may pag-asa. Sabihin nyo nga po, may ligaya. May bukas pa. Yan. Sapagkat pag sinabi mo, Diyos ko, walang kapag-asa wala ka na talaga pag-asa.
Buhay ba ang Ama? Sapagkat pag sinabi mo, Diyos ko, hindi na ako nabago ang hirap ng buhay. Abay, talagang hindi na mababago yan. Tinawag mo pa kunwari ang Diyos mo, tapos sinisi mo pa. Buhay ba ang Ama? Ang mahal, kailangan gawin nyo'y ganito. Diyos ko at Ama ko, nananalig ako sa iyo. Pagtitiwala ako'y buhayin mo, maging tapat ang puso ko, at magtiwala akong malalaya ako sa ganito. Buhay ba ang Ama? Kaya, huwag niyong mahalin ang sakit nyo. Pakawalan nyo yan. Kaya po, kung siyang pinakakawalan mo ba? Sabi mo, Diyos ko, yung diabetes ko na rin, hindi na gumaling. Diyos ko, yung diabetes ko na rin. Sinasabi mo, may sakit kang diabetes, di nandyan nga iyan. Mga mahal, pakatandaan po ninyo, yung sinasabing nagtatakwil, tumatakwil, hindi niya tinatanggap. Tama po ba? Kaya kapag lagi mo sinasabi, nasa damdamin mo pa yan, hindi mo pa tinakwil. Kaya lagi mong nararamdaman. O subukan mong kalimutan, hindi mo alam, nakakatighaw ka. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng liwanag at pangunawa kayo, damdamin nyo'y buhayin sa pananalig sama, at mabiyaya, mapagpala, masagana, mapagmahal, buhay na buhay siya. Gandang maga po, sa tanghali, pahapon, mamaya, magsuwi na po kayo.